Viste. Tapos na siya 40 minutes ago. Ayan, dito muna tayo kay Professor Antonio Contreras. Usapang good and public servant versus biased senator. Nako, ito na yung mga bias, no? Hindi naman sila senator diyan, kundi isang halatadong senator defense. Pakinggan natin, Attorney Paz. Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ng Biyernes, maulang Biyernes, at andito naman po tayo sa Usapang Politika live para sa mga friends ko sa Facebook at doon sa mga followers ko dito sa Facebook at mga subscriber ko sa YouTube. Tayo po ay mukhang replay na ulit. Maaga-aga tayong... Wait lang, Ma'am Sat, konti na lang. 98 likers, dalawa na lang ang hindi pa nagla-like para maging 100 na yung like natin. Again, like and subscribe, Ma'am Sat. Wala pong bayad yan. Gawin nyo ng 100 yung like natin. Maraming salamat. Kasi walang impeachment trial. Bago ang lahat, gusto kong ibalita sa inyo na na-dismiss na po ang kasong isinampa ni Israeli Tutorion, 10 ng kanyang mga kasamahan na mga pro-Duterte, lawyers at iba pang mga kasama. At pati na rin ang kampo ni Vice President Sara Duterte, sinampa nila sa Korte Suprema na kini-question ang legalidad at constitutionality ng House impeachment proceedings. So ngayon iyon po i-dismiss na, dinasura na dahil ang moot na kasi ang sabi ng Korte Suprema hindi wala nang didesisyonan kasi hindi na transmit na yung kaso sa korte, sa trial court which is the Senate, and ang Senate nga nagsimula na. So madaling salita, kahit na hindi substance ang pinag-usapan, sinabi ng Korte Suprema political process na yan, wala na kaming magagawa dyan. So in short, wala na pong saysay ang mga reklamo. Hindi na po pwedeng umubra ngayon yung mga sinasabi ng mga abogado ni Sara Duterte na kini-question pa namin ito sa Korte Suprema. May remedy pa, wala na pong remedy. Tuloy na po yung, wala nang hadlang ang impeachment trial. Clear na ng Supreme Court. Tuloy-tuloy na kahapon din, kanilang madaling nabalitaan natin na si Apollo Kibuloy ay ni-request na ng extradition. Estados Unidos na i-extradite dahil may mga kaso din siya doon. Bagamat hindi ito madali. Kasi dadaan to sa proseso syempre. Dadaan to sa korte. Kasi may mga kaso din si Kibuloy dito eh. So, anong gagawin ng ating gobyerno? Lalo ng Korte Suprema, papayagan man nila na may extradite si Kibuloy kahit mayroong mga kaso dito. At ang ikatlo na medyo nagulandang ako ngayong umaga, nakita ko na mayroon palang bumaligtad na mga Maleta boys na affidavit na sila daw ay pinilit lamang. Pinilit lamang sila ni Baligod, pinangakuan ng maraming pera at proteksyon. 2 years! At itinuro din na si Senator Dante Marcoleta at si dating Kaya nga, tawid si Marcoleta na naman. Bagamat yung isang affidavit medyo nakakapagtaka kasi meron din sinasabi na siya itinilit din ng ombudsman para magtestigo. Kasi kung natatanda natin, ang kanilang affidavit na inilabas noon ay grupo na affidavit. So sinasabi nitong 5 na yung grupong affidavit na yon, sila lahat, sila ay napilitan lamang. Pero yung isa naman ngayon, ang sinasabi doon sa kanyang affidavit, nitong huli na idiniin din niya further, si dating speaker Martin Romualdez, ito yung daw ay pinilit din siya ng ombudsman. So medyo may kaunting angulo itong isang baga natin to. So sinasabi ko lang sa inyo yung mga tatlong balitang ito na siguro ay gusto nyong malaman at mga natutuwa. Pero ito yung usaping legal. Lalo na yung usapin ng extradition, at kasi yung issue dito isusuko ba natin ang ating karapatan din kay Kibuloy sa Amerika dahil siya ay may kaso dito, pero may kaso din siya dito. At tungkol ba dito, ano mangyayari, ano epekto nito doon sa kaso naman itong mga Maleta boys, at lalo na doon sa kaso sa ombudsman. Kasi yung sa ombudsman, di ba may kaso si Martin Romualdez doon? Hindi pa naman kaso, pinapaimbestigahan. Meaning wala pang isinasampang kaso ang ombudsman sa korte. Pinapaimbestigahan pa lang. So anong epekto nitong pagpapaimbestiga na to ng pagbaligtad ng 4 na ito, 5? Anyway, ang ating pag-usapan ngayon itong ayoko naman kasing nalulunod tayo sa kalungkutan na parang lahat na lang ng nagtatrabaho sa gobyerno ay tiwali. Ako po nagtatrabaho sa gobyerno, pero malinaw po malinis ang konsensya ko. May mga kapatid ako nagtrabaho sa gobyerno, meron akong kapatid nagtrabaho sa DPWH, meron akong kapatid nagtrabaho sa Land Bank, meron akong kapatid na naging UWIS. At ang tatay ko at ang nanay ko ay nagtrabaho na matagal sa gobyerno. Nanay ko isang public school teacher at ang tatay ko ay isang lawyer na nagtrabaho sa Commission on Audits. Sa madaling salita ay mga gobyerno, nagtrabaho sa gobyerno, pero alam ko hindi po sila tiwali. Lalo na ang tatay ko, madaling matempt sa COA. Maraming mga mayayamang auditor daw. Pero ang tatay ko ay nagsimula kami na ang bahay ay modest lang hanggang sa hindi naman kami yumaman ng gusto. Hindi nga kami yumaman eh. Mayaman lang sa mga anak at apo. So, yun yung ipagmamalaki natin. Hindi po lahat ng nasa gobyerno ay tiwali.
At nakita po natin ito sa impeachment trial na ito, na-remind tayo na hindi lahat ng nasa gobyerno ay tiwali. Huwag tayo magkaroon ng marami pa po, mas marami ang hindi tiwali. At ang mga nakikita nating halimbawa po nito ay si Mark Jan Calilo, yung nasa gitna sa kaliwa ninyo pero sa kanan. Ano ba? Nasa bandang kanan ko pero sa kaliwa ninyo. 'Di ba? Si Mark Jan Calilo yung nasa gitna, siya po yung unang naging testigo, siya po taga NBI. At ang pangalawa po ay si Jeremy Lotok, isa pong abogado. At siya po ay nag-testify din para sa NBI. At ang ikatlo po itong si Roderick Wamil na taga-Commission on Audits. Sila po yung mga nauna, maliban doon sa dalawang nagtrabaho na bank manager sa Land Bank, kasama rin po yun. Pero itong tatlo pong ito yung mga talagang sumalang ng husto sa cross-examination. At napatunayan natin na sila ay tapat na nagtrabaho sa serbisyo nila, ay sila ay tapat na nanilbihan sa bayan. Si Carilong po ay ang kanya naging trabaho ay patunayan yung authenticity ng mga video na nagpapakita na si Sara Duterte nagbanta sa Pangulo. At si Jeremy Lotok ay nagbigay ng patunay kung paano inimbestigahan ito. At kahit na anong gawin sa pagtatanong, balibalik na rin pahinain ng kanilang testimonya, walang nangyari. Pinanindigan nila, nakita natin ang kanilang katatagan, ang kanilang dignidad, ang kanilang katapatan sa bayan. At nandun din ngayon recently si Roderick Wamil, isa pong lawyer at at CPA, accountant, parang katulad ng kapatid ko na yung lawyer CPA. At ito si Roderick Wamil ay nagtrabaho sa Commission on Audit sa ICFAO, doon sa mga nagbubusisi ng confidential funds ni Sara Duterte bilang Vice President at bilang Defense Secretary. At nakita din natin sa kanyang katatagan, ang paniniwala, ang paninindigan. Hindi siya natinag. May mga butas ang kaunti yung mga, hindi naman butas kasi hindi naman kailang perfecto ang testimonya Pwede magkulang ka, pero yun ay patunay na hindi na-rehearse. Talagang pumunta sila doon, dala nila mga dokumentong kailangan at sila ay nanindigan sa katotohanan. At bilib ko kay Roderick Wamil kasi nakipagtalo pa siya kay Senator Amy Marcos. So these three has reminded that the government is not short of competent, principled, intelligent public servants. Pero at the same time, unfortunately, ang problema natin, may mga senator judges na kung akala mo, sila ay mga defense lawyers. Nakikita ko po yan ngayon sa aking kaliwa na nasa kanan ninyo, di ba? Si Robin Padilla, si Amy Marcos, si Alan Peter Cayetano, si Pia Cayetano. Although nandiyan si Lauren Legarda minsan, biglang nawala na si Lauren, di ba? Nasa abroad na daw, kasama yung si Leandro. Iba daw yung pinuntahan. Minsan nagsalita din si Bongo. Pero ang apat na ito lang ang pinaka-notoryo sa lahat, lalo na kahapon. Kahapon ba yun, isang araw? Ng Miyerkules, kung paano binadger na Amy Marcos si Roderick Wamil. Hindi pinapatapos. Kitang-kita mo talaga agenda niya. Ang agenda niya ay aminin ni Roderick Wamil na hindi accountable officer si Sara Duterte. Kasalanan naman ang pinanghawakan ng senadora. Sapagkat tama, si Gina Acosta at saka si Fajarda ang accountable officer pagdating sa cheque. Tama Kasi silang SDO Pero malinaw na sa jurisprudence at sa accounting law, ang head of agency, lalo na't pumirma ka. Nakita naman natin na pumirma si Sara Duterte sa mga liquidation, sa disbursement. Nandun siya, pumirma siya lahat. Alam niya. At ikaw ba SDO ka? Kung special disbursing officer ka, milyones, 125 million ng yung winidraw. Gagawin mo ba yan kung walang basbas ng pinaka-head ng agency? Ang laki ng pera, no? Agree. Mas laki pera pa sa budget ng opisina namin, Di ba? Lihamak. So, kung may pera kami ganyan, napaktayo na namin yung building namin mas maganda hanggang ngayon, hindi pa na ipapatayo. Right? So, malinaw na pinagtatanggol ni Amy Marcos si Sara Duterte. Agree, Kita-kita na. Wala nang kahihiyan. Lalong-lalo naman si Robin Padilla. Ayan, Si Robin Padilla na ang sabi ng kanya abogado napakatalino daw. Muntik na ako mabiluukan habang na ako yung nagkakape. Muntik ko na may bugay yung kape ko ngayong umaga. Mabasa ko yung sabi nito ni Atty. Hinlo ba yun? Na pati doon siya nagulat sa katalinuhan ni Robin Padilla. Parang saan ang galing yun? Ano katalinuhan meron na akala ay ang usapin ng mga aktivista sa college ay sakot ng DepEd? Malinaw naman ang DepEd hanggang senior high lang. Atty. Hinlo, ano ba yung sinasabing matalino yung kliyente? Di ba? Ang matalino, hindi makukonfuse. Di ba? At ang pinipilit naman ni Robin Padilla kahapon kay Wamil, yung point na parang tinanong, alam mo ba, pumunta pa sa mga bundok. Yung mga petsa ng pag-release daw ng cheque, yun naman petsa na walang naging pag-atake ang NPA. Na parang teka muna, ang ibig sabihin, ginamit yung 125 million para hindi umatake ang NPA. Anong ginawa doon? Di ba? Binili yung NPA, binayaran. Di ba? Hindi ko alam yung causality.
Yung mga anibersaryo, tinawag na anibersaryo ng NPA yung pag-withdraw. Parang, o may mga event, kaya walang nangyari. Parang sa manisalita, he is again using his platform Martin, to argue that, you know, baka yung puno na naman yung tubig. Magnanakaw si Mapuno yung Duterte. tubig. Ginamit niya sa tama. Red tagging uli ang ginamit ng lolo mo. Alam mo, kung naniniwala ka matalino si Robin Padilla, siguro, tago pa rin ako ngayon. Diba? I don't know. So ayan, nandiyan din si Alan Peter Cayetano na ang with audacity claim na siya daw ay neutral. Kailan naging neutral si Alan Peter Cayetano? Mag-show of hands nga tayo. Sino ba? Oo, si Kalilong kasi yung hands nanunumpa. Pero sinong maniniwala na si Alan Peter Cayetano ay neutral? Neutral ba siya? Paano magiging neutral si Alan Peter Cayetano? Aber nga. Ay kitang-kita naman natin from day one. He has been making, of course, nagpapanggap siya na above ground, nagpapanggap siya na legalistic, pero ang argument siya is making a case for the respondent, the defense. Eh lalo na yung kapatid niya si Pia Cayetano na ngayon tuloy may ethics case. Kasi ang Pia Cayetano ay nag-share ng spliced video, yung video ni Chel Jokno, yung argument ni Chel Jokno sa oral argument tungkol doon sa pagsasabtina ng mga bank records and financial records and tax records, ay in-splice para ipalabas na umamin si Chel Jokno, nagbabakasakali lang sila. Which hindi naman yun ang sinabi ni Chel Jokno. At ginawa niya yun sa labas ng trial. Malinaw na pagtatanggol sa party ng depensa. So, you know, the problem is actually this. Chis Escudero is so strict when it comes to counsels for the prosecution and the defense. And, of course, that's needed. He is very strict in terms of the behavior of witnesses. Pero hindi niya masopla itong mga to. Well, nag-try na siyang sumopla kahapon, pinatigil niya si Alan Peter, hindi pwedeng tanongin yan, ganun si Bang Aquino, kahit si Tito Soto. Pero kailan niya sinopla si Amy Marcos? Kahapon, out of order na yung ali. Kung ako yung sinabi ko na, out of order ka na. Si Robin Padilla, sasabihin ko, you're arguing the witness. Kasi itong mga to, ang dapat ginagawa nila ay hindi cross-examination. Ginagawa nila clarificatory. Ano ba clarificatory? Ang clarificatory, nililinaw mo lang, pero pala gustong linawin. Hindi ka nakikipagtalo. Hindi ka naghuhusga na mali ang sinasabi. Of course, there are also senators like Senator Lacson, for example, is sometimes arguing with the witness, saying that you're wrong or saying you don't know that. Kahapon na lang yung sabihan niya na wala kang security clearance. But sabi ko, hindi naman yun yung point eh. Dapat nagka-clarify ka lang, di ba? So even senators who are not considered to be defense lawyers, minsan nagkakaharon sila ng gano'n. Si Senator Rafi Tulfo, maraming question din na halos minsan ay nag-make na ng conclusion o kaya argumentative. Pero napansin ko sila, pinupuna ni Cheese. Eh kung si Aima sa kasi Robin na dapat yung pinuna. Pinabayaan. Nung Miyerkules was the perfect timing for him to call this two out of order and yet he did it. Para bang pag ikaw nanonood, iniisip mo, anong recourse natin bilang mamamayan? Pera natin ang ginagastos sa mga to eh. Kumakatuman sila sa atin. Binabastos nila ang konstitusyon. Binabastos nila ang hangganan ng kanilang karapatan bilang mga senator judges. Eh kahit na yung mga councils di maka-object eh. So, these people are going to pass judgment on the fitness of Sara Duterte and yet they are the ones who are showing that they're not fit to become senator judges. That is the problem. Anong recourse natin? Hintayin na lang natin na mag-run for re-election tong mga to. Di ba? Na hindi tayo pwedeng tumakbo sa Korte Suprema kasi sabi ng Korte Suprema wala tayong standing. Pwede na lang tayong ganito, mag-vlog, mag-post, magpahiya. Ang problema ay wala namang hiya yata ng mga to. Paano mahihiya? Ang kapal na ng mukha. Hindi ba? Tama. So anyway, yung pag-asa natin ay ang mga empleyado ng gobyerno katulad ni Mark Jan Calilong, ni Jeremy Lotok, na maraming nagsasabi kamukha daw sino nga ba yung batang kay Apo. At etong meron akong kaibigan crush yan eh. Parang artista para daw kamukha ni, may artista siyang binanggit eh. At itong kamukha ng opisina ko naman itong si Roderick Wamil, kamukha ng isang professor dito sa aming school. Itong mga to, ito ang kumakatawa ng what is correct about government service. Padamihin pa natin ang mga katulad nila. Itong mga nasa kabila naman, mga halimbawa na mga may kapangyarihang iginawad sa kanilang bayan pero hindi tinutupad ng tama ang kanilang tungkulin. Bawasan natin ang mga katulad nila sa ating lipunan. Sa susunod na eleksyon, mag-isip na tayo.
Pero lekat itong si Robin Padilla, number 1 pa sa pagiging senador ngayon sa service. Kaya minsan iniisip ko, minsan ang problema talaga tayo. Kaya nga ako sa ganito lang simple. Pag may nakukuusap akong tao, ang daming reklamo sa buhay, kaya tatanungin ko na lang, binoto mo ba si ganito? Yung binoto mo putang in. Sorry po. PI mo. Ibinoto mo yan eh. Ibinoto mo ang katulad nito. Yung gamitin naman natin ang utak natin. May mga tao nagagalit pag sinasawang ng bobo at tanga. Yung iba sabi, huwag ka naman magtawag ng bobo at tanga, lalong boboto yan sa mga yan. Sabi kung boboto ka kay Robin Padilla dahil tinawag kang bobo at tanga, nagalit ka. Anong tawag mo dun? Katalinuhan ba yun? Di ba patunay ba yun? Hindi. Ako, pag tinawag kong bobo at tanga, patutunayan ko sa inyo hindi ako bobo at tanga. Ayusin ko ang boto ko. Diba? Hindi ako magmamaktol. Diba? Anyway, sabi ng isa, bakit ako tinatakpan ng ulo ko si Robin Padilla? Sabi ko, siguro nga by nature, kailangan siyang itago. Anyway, wala eh. Nasa gitna siya. Ayan, Diba? By the way, AI yung gumawa niya, ginawa ko yan. Yung picture nitong mga matitinong mga government officials, yan po ay kinuha ko sa internet. Sabi ko nga, gusto ko sanang i-attribute, pero yung nag-post, shinare lang niya. So hindi ko na alam kung kanino galing yan. Hindi ka akin galing yan. Pero yung kabila, ginawa ko yan. Tapos pinagsama ko na lang silang dalawa. So ibig sabihin yan, AI pa rin ang gumawa. Pero yung itong tungkol sa impeachment trials reminded, kinuha ko yan sa social media. Hindi ko nga na lang alam ang attribute sa inyo ang original na gumawa niya. Kasi yung nakunan ko niyan, sinare lang niya. Diba? So hindi ko naman pwedeng sabihin na siya yung may-ari. So anyway, kalat naman na yan. So nasa public domain na yan. So yan. Pero itong sa kabila, ako po ang gumawa niya. Painstaking video. Ang ganda ng maitsura nila. Talagang kita-kita mo talaga kung paano sila magasta. Ayan, natakpan ko naman sa Amy Marcos. Anyway, sige na. Sana nakapagtura ko siyang kaisipan na plus ng mga puso at napapagot pa na yun sa buhay, lalo lang sa usapang politikal. Dahil sabi sa kanyang Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa kanyang UP, serve the people. Sa Lunes po, meron ng impeachment trial, di ba? Tingnan natin kung anong gagawin ng impeachment court. Kung magbibilang sila, magko-compare sila ng mga papeles, mga dokumento. Okay, namimiss ko na si Lorna Kapunan. Gusto ko siya makita ulit sa Lunes. Napakakaliw talaga siya. So anyway, sa Lunes po, sa hapon ulit tayo. Baka sa gabi na tayo mag-usapan politika dahil ako po ay may meeting sa hapon. Pero after that, sa gabi, sisikapin ko po tayo magkaroon ng usapan politika. Kahit gabi na. At magkukomentaryo tayo tungkol sa mangyayari sa impeachment trial. Sige na. Lagi ko sinasabi, UP ng mahal. Ano ba Lasal? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo lahat. Lalo sa mga team replay. Ingat po tayo lagi sa maulang panahon. Kay typhoon, may mga walang pasok sa opisina, sa mga binabaha. Ingat po tayo lagi. Sa mga batang. Salamat, Professor. Right, last topic tayo. Maraming salamat sa mga di pa nag-like dyan. Like and subscribe. Ako, dami tayo mag-uusapan. Pero kailangan natin mag-last topic mga kaps kasi meron tayong kailangan gawin muna. Tapos relive ulit tayo mamaya. So last topic tayo. Maraming salamat, Professor Antonio Contreras. Countdown tayo in last topic.